Happy Sunday again everyone, and today is the 14th death year anniversary ng aming tatay. Nagsimba kami and syempre nagpamisa na rin kami para sa kanya. And ito nga katatapos lang ng misa ay ng usapan is dediretso na kami agad doon sa Heritage Park. So nandito na kami sa sasakyan. So bago umalis ang sasakyan, may pakonting merienda muna tayo dyan. And today, kasama namin si Kali. Kasama niya yung dalawang bagets dyan sa likod. So, dyan talaga sila nakapwesto para at least nakakakilos at nakakagalaw-galaw sila dyan. Gustong-gusto nga din talaga dyan ni Aika at ni Caitlyn sa likod kasi nga kasama namin si Kali ngayon sa pagpunta namin sa Heritage. And ito nga yung baby boy namin, ang tahimik niya for today's video. Ayan, umalis na kami. So, mabilis lang naman ang biyahe dito. Wala pang 30 minutes. And syempre, hindi rin naman ma-traffic. So, dito kami dumaan sa C5. So, mga ilang minuto lang nandito na tayo sa Heritage. Pero hindi muna kami pumasok sa loob kasi bibili muna kami ng bulaklak para kay father. And dito nga kami nakabili sa may papunta ng entrance ng libingan ng mga bayani. Marami pala dito. And kasi one time napadaan kami dito. So dito kami nakahanap ng iba't ibang klase ng bulaklak, yung mga design. So depende sa gusto ninyo. So ayan, pumipili na kami kung ano yung pwede naming ibigay or i-offer kay father sa pagbisita namin ngayong araw na ito. And dito pala guys, maraming mga bulaklak or iba't ibang klase ng bulaklak and mga sizes yung pwede ninyong pagpilian. So meron dito mga 150, yung mga medyo maliliit, meron din yung mga nakalagay sa paso. Merong 250, may 350, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong piliin. And syempre depende rin sa klase ng bulaklak. Meron din pala silang mga binibenta dito ng mga kandila. Ayan, kung gusto nyo and kung gusto nyo magtirik din ng kandila, meron din po sila dito. Madali lang tuntunin tong way nila, diretsuhin nyo lang yung parang papunta ng Bayani Road. And then magle-left turn kayo. So pag left turn ninyo, dire-diretso lang kayo. Tapos bago mag-entrance ng libingan ng mga bayani, madadaanan nyo na tong mga tindahan ng mga bulaklak. So dito nga sa kabilang side, ayan, naka-table yung mga iba't ibang klase ng kandila. So depende rin sa sizes, iba-iba rin yung price ng mga kandila. So kung gusto nyo bumili or gusto nyo magtirik ng kandila sa mga loved ones nyo dito sa Heritage, meron na rin sila dito. Kumbaga one-stop shop na siya. So ayan, nakapili na kami ng bulaklak na aming i-offer kay father. So ito yung way ng papunta sa may libingan ng bayani. Ayan, dire-diretsuhin nyo lang yan hanggang doon sa may pinakadulo. Libingan ng bayani na yan na gate. Pero bago kayo dumating dyan, makikita nyo nga itong mga tindahan ng mga bulaklak. So ayan, nagbayad na kami kay kuya. Inintay na lang namin yung sukle. And ready to go na kami sa Heritage. Sa ngayon guys, mura pa yung mga bulaklak na ganitong klase. Pero pag dumating na yung araw ng mga patay, sobrang mahal na to. And yung iba nga minsan umaabot pa ng 1,000. So depende kasi sa klase ng bulaklak at sa design. At may pa-interview pa na nagaganap. Ngayon ang 14th death anniversary niya. So dadalaw tayo ngayon sa Heritage. Bisitahin natin sa gitna. Nagpamisa na rin kami. Habang inaantay natin yung sukle, dito muna tayo. Maganda sa amin. And timing din talaga ngayong linggo na tapat ngayong July 28, yung kanyang 14th death year anniversary. So ayan, nag-usap-usap na kami na since maaraw, magandang panahon, talagang dadalaw kami ngayong araw na to. And ayan yung bulaklak na nabili namin sa kanya, 250 pesos. Ayan yung mga bagets sa likod. And konting kembot lang is Heritage Park na. O diba, yung dalawang bagets sa likod, panay ang kain, naubos na nila yung mga baon nila. So nandito na tayo sa may pinaka main gate ng ating Heritage Park. And ito nga, nasa may bandang dulo kami. Pero pwede itong lakarin. And maaaliw ka rin dito pag naglakad kasi maganda rin yung view at saka maraming puno. So, nandito na kami sa may bandang dulo. And ito nga, kanya-kanyang baba na kami ng mga daladalahin namin. And ayan si mother, siya na nga nagbitbit ng pabulaklak namin para kay father. At ayan na, nagbababaan na ang mga Disney princess. Charot lang. Kapag available ang lahat, ayan, nag-uusap-usap kami and pumupunta kami dito sa Heritage. And ito na rin yung pinaka-bonding moment naming buong pamilya. And syempre dito nakakapaglaro yung mga bata, pwede sila magtakbuhan. O ayan yung aming baby boy, tuwang-tuwa na siya kasi nakagala na naman siya, o diba? Sa mga oras na to, hindi na masyadong masakit sa balat yung sikat ng araw. Medyo makulimlim din siya and mahangin din pala dito guys. Kasi nga kagagaling lang din sa bagyo. And ayan, inakay-akay ko na si baby boy, naglakad na kami papunta doon sa puntod ng aming tatay. O diba, ang saya-saya niya kasi gala na naman at syempre makakapaglakad-lakad siya dito sa mga damuhan. So ayan, kasama ko ngayon si Buntis. Medyo mabagal yung aming lakad kasi malapit na rin ang kanyang kabuwanan. Hoy! Ano, enjoy na enjoy ka na dyan. Ay, ayan, puntahan natin si father. Dito pala sa bandang buntod ni tatay is medyo matataas yung mga damo dahil nga siguro panay ang ulan kaya mas mabilis tumubo yung mga damo. So ayan, nililinis namin yung kanyang lapida and syempre pipinturahan din namin yan ngayon para medyo makita yung pangalan niya.
Sa mga oras na to, meron din namang mangilan-ngilan na bumibisita dito sa Heritage Park pero hindi tulad talaga ng pag-araw ng Patay halos napupuno tong area na to. And ito nga guys, nagtulong-tulong na nilinisin yung kanyang lapida and inumpisahan na rin nila na pinturahan yung kanyang pinakapangalan para at least mas makita yung kanyang pangalan. Kasi burado na talaga guys at hindi na nababasa. Pero dahil siguro sa sobrang katagalan na rin kaya nabubura yung kanyang pinakapintura. So ayan guys, yung pintura na yan di namin binili. So mga tira yan dito sa bahay namin nung ginamit namin nagpintura kami. Eh nagdala sila nung used na pang watercolor na brush. So yun yung ginamit nila para pang pintura doon sa lapida niya para maging maganda naman at presentable at madaling mabasa yung kanyang pangalan. So ayan, pagkatapos nila maglagay ng pintura, o diba, mas maganda na siyang tingnan. And syempre hindi namin nakalimutan mag-offer ng prayer para sa soul ni tatay. Ayan, nagdasal muna kami ng mga ilang minuto dito bago kami umuwi. And ayan, tapos na kami magdasal guys. And eto nga, konting moment lang muna dito, konting tambay, konting chikahan, konting usapan. And sa mga oras na to, medyo lumalakas na yung hangin at kumukulimlim na. So ayan, nagbabadya na talaga siya na bumagsak na naman ang ulan. Kaya medyo nagmadali na rin kami dito na bumalik sa sasakyan kasi nga may mga kasama kaming bata. O diba, mas gumanda yung lapida ngayon ni Father kasi nga napinturahan. And Ay, sobrang hangin na dito. Ayan, sobrang hangin, pauwi na kami. Dahil nga, masama ang panahon, parang uulan na. so itong mga to, wala pa talagang balak umuwi kung hindi lang masama ang panahon. Gusto pa talaga nilang mag-ikot-ikot, magkakalakad at maglaro. Kaso nga lang, medyo masama na talaga yung panahon, mahangin and madilim na yung langit. So anytime babagsak na yung ulan. Kaya ayan, nag-unti-unti na kami bumalik sa sasakyan kasi nga may kasama kaming bata. And hindi na talaga napigilan yung pagbagsak ng ulan. Sobrang lakas guys. And ang hangin pa sa labas. So ayan, inabutan na talaga kami. And buti na lang nakabalik kami kaagad ng sasakyan bago bumagsak ang ulan. So dahil nga inabutan na kami ng pananghalian, mga gutom na yung mga kasama namin. So nag-decide kami na mag-take out na lang kami ng food. And dito nga kami napadaan sa Mang Inasal. And eto nga naka-order na ako. And ayan nga, iti-take out na lang namin and sa bahay na lang kami kakain. Kasi medyo hindi maganda ang panahon ngayon. Sobrang lakas ng ulan and tsaka mahangin pa. And ayan, may pa-insert pa sila kung gusto mag-order online. Pwede rin naman. And finally, nakauwi na rin kami ng bahay kahit na maulan at mahangin sa labas. So ayan, mga gutom na. Kaya i-ready ko na itong ating pagkain for today's video. And dito nga pala guys, nag-order kami ng 8 pieces na chicken dito sa Mang Inasal at isang liempo. Kasi hindi pwede kay Aika ang chicken dahil may allergy siya sa manok. So ayan, binuksan ko talaga lahat dyan guys. Syempre para makapili ako ng malaking chicken. O diba? Wow! Syempre hindi na natin patatagalin ang ating pananghalian. Kakain na tayo dahil gutom na rin ako. At yung mga kasama ko ay kanina pa na unang kumain. O ayan yung napili kong chicken, diba malaki? Sulit na sulit. And mabibiting ka talaga dito. So kulang na kulang ang isang rice dito guys. So ako dito guys, itong ganitong kalaking manok is hindi ko siya kayang ubusin. So may natitira talaga ako dyan guys. And yung tira ko syempre binibigay ko sa mga alaga kong aso. And syempre, pag meron tayong mga ganito pagkain, hindi pwedeng mawala yung ating panulak. O ayan, may papartner tayo ngayon ng Coke sa ating Mang Inasal na chicken. So ayan ang mga ganap ngayong araw na ito. Thank you for watching and bye-bye!